Nakakakilabot at makatindig balahibong mga hula ni Jovi Vargas tungkol sa Pilipinas at sa mga mangyayari sa buong mundo ngayong taong 2026. Sa panahong puno ng kaguluhan, takot at kawalan ng katiyakan, muling naging usap-usapan ang kanyang pangalan dahil sa mga matitinding prediksyon na ibinahagi niya sa publiko. Si Jovi Vargas ay isang psychic na matagal nang gumagawa ng year predictions. Taon-taon ay naglalabas siya ng mga hula hinggil sa lindol, digmaan, politika, ekonomiya at mga pandaigdigang krisis. Ayon sa kanyang mga taga-subaybay, may ilang hula raw siya noon na sinasabing nagkatotoo, dahilan upang mas lalo siyang sundan at pakinggan ng marami. Kaya narito ang 10 babala at hula ni Jovi Vargas para sa taong 2026. Pang-10, matinding magaganap sa Pilipinas. Ayon kay Jovi Vargas, isa ang Pilipinas sa mga bansang makakaranas ng matitinding pagsubok sa taong 2026. Nakikita niya ang sunod-sunod na malalakas na lindol sa iba't ibang bahagi ng bansa, partikular sa Visayas, gaya ng Samar at Leyte, pati na rin sa Metro Manila, Baguio, Pangasinan at Bicol. Bukod sa lindol, may mga senyales din ng malalakas na bagyo, pagbaha at posibilidad ng pagputok ng mga bulkan na magdudulot ng panganib sa buhay at kabuhayan ng maraming Pilipino. Babalapan niya na ang kakulangan sa paghahanda at disiplina ng tao ang maaaring magpalala sa epekto ng mga sakunang ito. Pang-siyam, matitinding kaganapan sa buong mundo. Hindi lamang ang Pilipinas ang makakaranas ng mga trahedya sa taong 2026. Ayon kay Vargas, ang buong mundo ay yayanigin ng matitinding kalamidad tulad ng malalakas na lindol, mapaminsalang baha at iba pang natural disasters. Maraming bansa ang hindi handa sa mga biglaang pangyayari, kaya't inaasahan ang malaking bilang ng mga biktima at pinsala sa ari-arian. Ayon sa kanyang nakita, tila walang ligtas na kontinente dahil halos sabay-sabay mararanasan ng mundo ang matinding pagsubok. Pang-8, isang Asian country na halos kalahati ay lulubog. Isa sa mga pinaka-nakakatakot na hula ni Jovi Vargas ay ang posibilidad na may isang bansang Asyano na halos kalahati ng lupain ay maaaring lumubog. Hindi niya tahasang binanggit kung anong bansa ito, ngunit malinaw sa kanyang pahayag na may kinalaman ito sa paggalaw ng lupa at pagbabago sa karagatan. Ang pangyayaring ito raw ay magdudulot ng matinding humanitarian crisis at paglikas ng milyon-milyong mamamayan na mawawala ng tirahan. Pang-7, paglubog at malalaking aksidente sa karagatan. Ayon pa kay Vargas, may nakita siyang 2 malalaking barko na lulubog sa magkaibang bahagi ng mundo. Ang mga insidenteng ito ay maaaring mangyari bandang kalagitnaan ng taon, partikular sa buwan ng Hunyo o Hulyo. May kinalaman umano ito sa masamang panahon, pagkakamali ng tao o biglaang sakuna sa dagat. Ipinapayo niya ang matinding pag-iingat sa mga biyaheng pandagat lalo na sa panahong ito. Pang-6, matinding economic crisis at hirap ng mamamayan. Isa rin sa binigyang diin ni Jovi Vargas ay ang patuloy na paghina ng ekonomiya sa maraming bansa. Ayon sa kanya, maraming negosyo ang magsasara, tataas ang presyo ng bilihin, at lalong mahihirapan ang mga ordinaryong manggagawa. Pinayuhan niya ang publiko na mag-ingat sa pag-utang at maging praktikal sa gastusin. Maraming pamilya ang mapipilitang magbawas ng pangangailangan at humanap ng alternatibong pagkakakitaan upang makaraos sa araw-araw. Pang-5, paglala ng global conflict at banta ng digmaan. Ayon kay Vargas, magpapatuloy ang tensyon sa pagitan ng malalaking bansa tulad ng Amerika, China, Russia at mga bansa sa Middle East. Bagamat hindi raw agad mauuwi sa isang malaking world war, lalakas ang banta ng digmaan, military actions at mga lihim na operasyon. Ang tensyon na ito ay magdudulot ng takot at pangamba sa ordinaryong mamamayan sa iba't ibang panig ng mundo. Pang-4, malalaking iskandalo at magulong pamahalaan sa Pilipinas. May mga isyong politikal at iskandalo raw na lalabas sa Pilipinas sa taong 2026. Ayon kay Vargas, may mga kaso ng katiwalian, plunder at mga kontrobersyang kinasasangkutan ng matataas na opisyal ng pamahalaan. May posibilidad ding madawit ang pamilya ng ilang leader.
dahilan upang lalong uminit ang usaping politikal. Dahil dito, lalakas ang boses ng publiko at ang panawagan para sa pananagutan at katotohanan. Pangatlo, paglala ng digital control at artificial intelligence. Nakikita rin ni Jovi Vargas ang mabilis na pag-usbong ng artificial intelligence at digital control sa buhay ng tao. Ayon sa kanya, mas lalong mawawala ang privacy ng mga tao dahil kayang-kayang gayahin ng AI ang boses, mukha at kilos ng isang individual. Marami raw ang hindi namamalayan na unti-unti nang naapektuhan ang kanilang kalayaan at identidad sa digital na mundo. Pangalawa, crisis of faith at kaguluhan sa relihiyon. Isa sa mga seryosong babala ni Vargas ay ang krisis sa pananampalataya. Ayon sa kanya, magkakaroon ng kaguluhan sa loob ng mga simbahan at relihiyosong organisasyon. Maraming tao ang malilito sa pagitan ng tunay na pananampalataya at huwad na espiritualidad na laganap sa social media. Ang ilan ay maliligaw ng landas dahil sa maling aral at huwad na espiritual na impluensya. At ang ating number 1, paglitaw ng isang leader na kaugnay ng Antichrist. Ang pinakamabigat na hula ni Jovi Vargas para sa taong 2026 ay ang unti-unting paglitaw ng isang world leader na magmumukhang mabuti, mapayapa at tagapagligtas ng mundo. Marami raw ang hahanga at magtitiwala sa kanyang mga panukala at pangako. Ngunit ayon kay Vargas, may masamang layunin sa likod ng kanyang mabuting imahe. Ayon kay Vargas, ang panlilinlang na ito ay magiging napakahusay kaya't marami ang hindi agad makakakita ng panganib at ito raw ang simula ng pag-usbong ng Antichrist. Mangyari man o hindi ang mga hulang ito, huwag na huwag tayong maniniwala o magtiwala sa mga manghuhula o psychic, sapagkat malinaw na mababasa ang Biblia na ito ay ipinagbabawal at masama. Sa Diyos lamang tayo dapat magtiwala. I-type ang Amen kung sa kataas-taasang Diyos ka lamang sumasampalataya at hindi sa mga taong manghuhula. Nakakakilabot at makatindig balahibong mga hula ni Mamo tungkol sa Pilipinas at sa mga mangyayari sa buong mundo ngayong taong 2026. Sa panahong puno ng kaguluhan, takot at kawalan ng katiyakan, muling naging usap-usapan ang kanyang pangalan dahil sa mga matitinding prediksyon na ibinahagi niya sa publiko. Ang taong 2026 ay isang taon na puno ng bulong, pangamba at mga misteryo na unti-unting lumalabas. At may isang tao na nagbigay ng pinakamabigat na babala at ito ay walang iba kundi si Gloria Escoto o mas kilala bilang Mamo. Sinasabing tumama ang ilan sa mga nakita niya noong nakaraang taon at ngayon ang hula para sa darating na taon ay mas matindi kaysa dati. Kaya narito ang 10 babala at hula ni Mamo Gloria Escoto para sa taong 2026. Pang-10, korupsyon sa politika sa Pilipinas. Ayon kay Gloria Escoto, ang taong 2026 ay magiging taon ng matinding pagbabago sa politika sa Pilipinas. Maraming Pilipino ang magkakaroon ng mas mataas na interes sa mga lokal at pambansang issue at aktibong makikilahok sa mga community discussions at civic engagement programs. Ang bagong liderato at patakaran ay maaaring magdala ng bagong pananaw at ideya sa gobyerno. Mahalaga ang pakikilahok ng mamamayan hindi lamang sa eleksyon, kundi pati sa pagsusuri ng transparency, accountability at implementasyon ng mga proyekto ng gobyerno. Binibigyang diin niya na ang respeto, open dialogue at kolaborasyon ay susi sa balanced policy at epektibong solusyon. Sa kabila ng pagkakaiba-iba ng opinyon, mahalaga ang pagkakaisa upang makamit ang positibong pagbabago. Pang-9, kaguluhan sa politika sa bansa. Sa parehong tema ng politika, binibigyang diin ni Mamo ang kahalagahan ng relasyon ng Pilipinas sa ibang bansa. Ang taong 2026 ay taon ng pagpapalakas ng diplomasiya at internasyonal na ugnayan. Maraming bansa ang magiging mas bukas sa pakikipagtulungan sa Pilipinas sa ekonomiya, edukasyon at teknolohiya. Binanggit niya na ang tamang timing at taktika sa pakikipag-usap sa ibang bansa ay magbubukas ng mas maraming oportunidad sa kalakalan, turismo at cultural exchange. Mahalaga rin ang pagpapalakas ng soft power upang mas mapalapit ang ugnayan sa ibang bansa at mapanatili
ang positibong international relations sa hinaharap. Pangwalo, transportasyon at infrastruktura. Ayon kay Mamu, ang taong 2026 ay taon ng malalaking proyekto sa transportasyon at infrastruktura. Magkakaroon ng mga bagong daan, tulay, highway at modernisasyon ng mga public transportation system. Ang mga proyektong ito ay magpapabilis ng paggalaw ng tao at kalakal at makakatulong sa paglago ng lokal na ekonomiya. Binibigyang diin niya na ang tamang budget, planning at pagpapatupad ay susi upang maiwasan ang pagkaantala. Marami ring posibilidad ng paggamit ng eco-friendly at high-tech transport solutions tulad ng electric vehicles at hybrid buses, pati na rin ang expansion ng rail transport systems. Pangpito, kalikasan at kapaligiran. Ang 2026 ay taon ng mas malawak na environmental awareness at mga proyekto para sa kalikasan. Maraming komunidad at volunteer ang magiging aktibo sa forest rehabilitation, coastal cleanups at pagtatanim ng mga puno. Binibigyang diin ni Mamu ang kahalagahan ng sustainable practices sa negosyo at pamahalaan. Ang bawat individual ay may papel sa pangangalaga ng kapaligiran at ang collective effort ng lipunan ay susi sa pagpigil ng matinding polusyon at pagkasira ng ecosystem. Pang-anim, natural disasters. Inaasahan ni Mamu na ang taong 2026 ay taon ng mataas na alerto sa natural disasters. May posibilidad ng malalakas na bagyo, baha at landslide sa ilang lugar sa Pilipinas. Binibigyang diin niya ang kahalagahan ng disaster preparedness, early warning systems at kooperasyon ng pamahalaan at komunidad upang mapabilis ang emergency response. Mahalaga rin ang education at drills para maging handa ang bawat pamilya at barangay sa oras ng kalamidad. Panglima, kalusugan at pandemic preparedness. Ang 2026 ay taon ng mas matatag na kalusugan ng publiko. Mas maraming tao ang magiging conscious sa preventive health measures tulad ng tamang pagkain, ehersisyo at regular check-up. Binibigyang diin niya ang pangangalaga sa mental health at pagpapalakas ng immune system bilang proteksyon laban sa bagong virus o outbreak. Mas magiging aktibo ang gobyerno at pribadong sektor sa healthcare modernization at pandemic preparedness. Pang-apat, teknolohiya at trabaho. Ayon kay Mamu, ang 2026 ay taon ng malawakang pagbabago sa paraan ng pagtatrabaho at teknolohiya. Mas marami ang mag-a-adopt ng remote work, hybrid setup at digital tools. Ang automation at AI ay mas lalawak ang papel sa industriya. Kaya mahalaga ang flexibility, adaptability, at upskilling para makasabay sa pagbabago ng market. Mas maraming oportunidad ang lilitaw sa IT, data analytics, digital marketing, at cybersecurity. Pangatlo, ekonomiya babagsak o lalago. Ang ekonomiya ng Pilipinas ay inaasahang mag-experience ng moderate, ngunit steady growth. Ang mga industriya tulad ng retail, agrikultura, at SMS ay muling babangon. Mahalaga ang maingat na pamumuhunan, pagtutok sa sariling negosyo at pag-iwas sa quick money schemes. Binibigyang diin ni Mamu ang kahalagahan ng savings, diversification ng kita at innovation mindset upang manatiling matatag sa ekonomiya. Pangalawa, kultura at panlipunan. Ang taong 2026 ay taon ng mas aktibong pagkakaisa sa komunidad at pagpapahalaga sa kultura. Maraming lokal na proyekto at aktibidad ang magtataguyod ng tradisyonal na sining, musika at sayaw. Maraming kabataan ang muling magpapakita ng interes sa kultura at heritage. Binibigyang diin niya ang epekto ng teknolohiya sa pagpapakita ng local artists at content creators, pati na rin ang kolaborasyon ng tradisyonal at modernong scene. At ang ating number 1, kabuhayan at negosyo. Ang 2026 ay taon ng pagbangon sa kabuhayan at negosyo. Maraming Pilipino ang magiging mas matapang sa pagsisimula ng small businesses, online selling, content creation, at digital skills. Binibigyang diin ni Mamu ang pagtutulungan, collaboration, at purposeful entrepreneurship. Mahalaga rin ang maingat na planning, disiplina, at tamang desisyon para sa tagumpay. Mangyari man o hindi ang mga hulang ito, wag tayong maniwala o magtiwala sa mga manghuhula. Bawal yun sa Biblia. Kung naniniwala ka na sa Diyos lamang ang magtiwala,
I-type ang amen sa comment section. I-like at i-share ang video. Salamat at God bless.